Welcome po sa ating lahat and nais ko po muli kayong pasalamatan for joining with us sa ating online church service. So kung kayo ay member ng GTCC, welcome po. And sa mga listening viewers natin na nandirito din, welcome kayo and I hope ma-enjoy nyo yung service natin at ma-bless kayo. Para po sa ating online church service, tayo po ay ililid ni Ate Kate sa pag-aawit mamaya. And si Kuya BJ naman ay sasamahan tayo sa pagbasa ng scripture. After nun, tayo po ay magkakaroon ng communion. So, mag-prepare po tayo ng juice or coffee and bread na gagamitin po natin sa ating communion mamaya. And after po noon, tayo po ay muling makakapakinig ng salita ng Diyos at pong babalikan ang turo sa Sermon on the Mount. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po kayo na tayo muna po ay manalangin. Let's pray. Lord, maraming salamat sa panibagong linggo na sama-sama muli po kami na makapagpuri sa iyo at makakasamba sa iyo. Gusto po namin bigyan ka ng kaluwalhatian, karangalan, Panginoon, sapagkat ikaw, Diyos, ay mabuti sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat, sa patuloy na paggabay mo sa amin, kahit sa ganitong trying times, Panginoon, ikaw po ay tapat sa aming mga buhay. Kaya naman po sa aming pong service for this morning, binibigay po namin sa inyo na kayo po yung kumilos sa aming gawain. Ikaw po ang mag-touch, Panginoon, ng mga puso ng bawat makikinig ng iyong salita sa umagang ito. At patuloy nga po na maging pagpapala ang service na ito sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito na po, tayo po ay ililid ni Ate Kate sa isang song. So kapag palang umaga po sa ating lahat, samahan niyo po mamaya na awitan at papurihan ng Diyos sa umaga nito.
Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Unang Hari, chapter 3, verses 5 to 12. Unang Hari, chapter 3, verses 5 to 12. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, "Anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo," wika sa kanya. Sumagot si Solomon, "Kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David, dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, kahit ako'y bata pa't walang karanasan. Ngayon, nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat, sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito?" Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, "Dahil hindi ka humiling para sa kayamanan o sarili ng mahabang buhay o kamatayan ng iyong kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungan kumilala ng mabuti sa masama. 12. Ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo." Ito po ang salita ng Diyos. Magandang umaga po. Para po sa ating communion, samahan niyo po muna ako sa Unang Korinto, Kabanata 11, mga talata 23 hanggang 26. Unang Korinto, Kabanata 11, mga talata 23 hanggang 26. Basahin po natin. Ang banal na hapunan. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya'y pinagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Sa ating pong pag-alala sa ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, tandaan po natin na ito po hindi lamang patungkol sa kahirapan na dinanas sa ating Panginoon doon. Higit pa dito ang dahilan kung bakit sinakripisyo niya ang kanyang buhay ay dahil sa mahal niya ang bawat isa sa atin. Siya po ang tumanggap ng kaparusahan na dinudulot o dudulot ng kasalanan. Samahan niyo po ako na alalahanin muli ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kunin po natin ang tinapay na nagsisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Lord, thank you Lord for your body, Panginoon. Salamat sapagkat sa katawan mo na ikaw ang sumalo ng sakit
ng pagdurusa, ng hampas, ng matitinik na gamit, kami po ay napagaling at nailayo sa kamatayan na dapat kami ang makaranas. Maraming salamat po, Panginoon. Amen. Kainin po natin ang tinapay. Ngayon naman po kunin natin ang katas ng ubas na nagsisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. O juice, o kape. Tayo po ay sabay-sabay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa dugo mo, sapagkat sa dugo mo kami po ay napatawad sa aming mga kasalanan. Kami po ay nagkaroon ng panibagong buhay na kung saan kami po ay makakalapit sa iyo bilang isang matuwid, isang taong sin-free at disease-free. Maraming salamat po, O Lord. Amen. Inumin po natin ang katas ng ubas. Muli tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Sa dugo mo, sa katawan mo na nasugatan. Dahil dito, Panginoon, kami po ay nakaranas ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kami po ay nailayo sa kamatayan na kami dapat ang makaranas. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay tunay niyong minamahal. Maraming salamat, O Lord. Purihin ka, Panginoon. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Diyos sa umagang ito at tayo po ay magpapatuloy sa ating series na Sermon on the Mount o Sermon sa Bundok at tayo po ay nasa ikalawang topic natin sa series na ito. Noong nakaraan sa ating pagsisimula ng series na ito ay tinalakay natin ang The Kingdom Manifesto at ngayong umaga pinamagaran ko ang ating paksa na Blessed are you. Pero bago tayo dumako sa ating pagtalakay, nais ko munang tayo ay manalangin. Meron mga nagtatanong bakit daw hindi na ako nananalangin bago magturo. Wala namang problema doon as long as I pray before everything else, no? Si Kristo dito sa sermon sa bundok, pagkaupo niya, binanatan niya agad yung kanyang sermon, hindi na siya nanalangin. So, walang problema doon. Pero, tayo manalangin ngayong umaga. Lord, sa umaga ito, pagpalain po ninyo ang aming talakayin. At mangusap kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na ang mga katotohanan dito ay magiging makapangyarihan na humamon sa aming buhay, sa aming isipan, at iayon namin ang aming mga buhay ayon sa katotohanan na aming maririnig o matututunan ngayong umaga. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, pagpalain po ninyo ang mga salitang aming maririnig, at kayo ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Alam ba ninyo kung ano ang yung tatlong pangunahing pinakagusto ng mga tao sa kanilang buhay? Tatlong pangunahing pinakagusto ng mga tao sa buhay. Ang pangatlo ay, unahin natin yung pangatlo. Yung pangatlo ay yung kalayaan, freedom. Pangalawa,
ay salapi o pera, no? O money. At yung pang-una, yung numero uno na pinakagusto ng tao sa kanilang buhay ay walang iba kundi ang happiness o kaligayahan. Kaligayahan muna, yun ang unang-una. Pangalawa lamang ang pera. Yung kaligayahan ang numero unong pinakagusto ng tao na kanyang makamit. Kaya naman ginagawa niya ang lahat ng kanyang magagawa para makamit ito. Kahit na yung kanyang gagawin ay labag sa batas, labag sa kalooban ng kanyang mga magulang, labag sa kalooban ng kanyang pamilya, labag sa kalooban ng Diyos mismo, ay gagawin niya, makamit lang yung iniisip niya na magpapaligaya sa kanya. Kaya kung ano-ano ang kanyang sinusubukan, kung ano-ano ang kanyang ginagawa. Gayunpaman, tila hindi niya natatamo ang kanyang ninanais na kaligayahan. Ngayon, bakit ko sinimulan ang paksang ito doon sa katotohanan na ang mga tao, ang numero unong gusto nila sa buhay ay kaligayahan? Sapagkat sa salitang Ingles, yung blessed, no? Sa Tagalog ay mapalad o pinagpala. Ang kahulugan niyan sa Griego, ang salitang ito ay makarios. Ang ibig sabihin niyan, walang iba kundi masaya o happy. Yun ang ibig sabihin ng blessed. Masaya o maligaya. Happy. Pero ito ay ibang klaseng kaligayahan o kasiyahan. Ang kasiyahan o kaligayahan ito ay hindi nakadepende sa mga panlabas na pangyayari sa buhay ng tao. Sa halip, ito ay nakaugat sa puso, kalooban ng isang tao na nagtataglay nito. Kahit na ano pa ang kalagayan niya sa buhay at kahit ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Yun yung kaligayahan na yun. Hindi ito nakadepende sa mga ginagawa o sa mga panlabas na pangyayari. Nasa loob. Bagamat, of course, kapag yung meron kang ganong kaligayahan, masaya ka, maligaya ka kapag may tamang pangyayari sa iyong paligid. Pero hindi doon nakabase yun. Kahit wala yung mga sinasabing masasaya o nagpapasaya sa iyo ng mga bagay, ikaw ay merong kaligayahan. Yun yung tinatawag na blessed o yung makarios na salitang blessed na ginamit dito sa ating talakayin ngayong umaga. Yung blessed are you, ibig sabihin ay kayo ay masaya, kayo ay mapalad, kayo merong ganong taglay na kaligayahan. At malalaman niyo yan kung bakit. No? Bakit meron ganong kaligayahan ang isang tao o bakit meron siyang ganong estado. Sa katunayan, nabanggit ko yung estado, yung salitang blessed o yung mapalad o yung kaligayahan na ating nag-uusapan. Ito ay pagiging magandang kalagayan sa buhay sa mata ng Diyos. Pagkakaroon ng magandang estado sa buhay sa mata ng Diyos. Magandang estado sa mata ng Diyos. Ngayon, ang salitang blessed ay isang Kristiyanong salita. Ito ay spiritual na salita, spiritual word, ito ay biblical word, biblical na salita. Kaya nga lamang, sa paglipas ng panahon, ito ay ninakaw ng ating kultura at ng ating panahon. Kaya sa karaniwan na paggamit nito, kapag ito ay narinig o ito ay ginamit, ang nasa isipan ng mga dumidinig, ang tinutukoy na blessed o blessing ay material o pinansyal o physical na bagay.
na meron ng isang tao. Kaya pag sinabing blessed ang isang tao, o ang tao ay na-bless, o siya ay binless ni Lord, ang nasa isipan ay pinagpala siya, binigyan siya ng material na bagay, o physical na magandang physical na kalagayan, o kaya ay financial na bagay mula sa Diyos. Pero ang original na salitang ito, yung blessed, ay hindi ganun ang ibig sabihin. Kahit wala ang isang tao, pwede siyang maging blessed, pwede siyang magkaroon ng magandang estado sa mata ng Diyos. Lalo na nga, ang Diyos ay hindi naman apektado ng mga material na bagay dito sa lupa sapagkat siya ay mayroong kalagayan at yung kalagayan ng Diyos, yun ang talagang realidad, yun ang ultimate reality. Ang ating realidad dito ay hindi ultimate, ito'y panandalian lamang, hindi ito magtatagal. Kaya yung happiness, yung blessedness, yung pagiging masaya, pagiging magandang estado sa mata ng Diyos, yun yung ultimate happiness. Yun yung sukdulang kaligayahan na natatamo ng isang tao kapag siya ay sinabihan ng Diyos na blessed are you. Hindi yung material na bagay. Si Maria ay hindi naman galing sa mayamang pamilya, pero siya ay nakasumpong ng pabor mula sa Diyos. Kaya tinawag siyang Blessed Mary o Blessed Virgin Mary. Siya ay pinagpala ng Diyos. Siya ay nagkaroon ng magandang estado sa mata ng Diyos. At itong pagiging blessed na ating tatalakayin dito sa series na ito, at least dito sa verses 3 hanggang 11 yata, no? Ay tumutukoy sa pagkakaroon ng napakagandang estado sa buhay sa mata ng Diyos. Pagiging masaya. Yung sukdulang kaligayahan na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Hindi ang sinumang tao, hindi ang mga bagay dito sa mundo. Sa katunayan, pinatunayan na yan ng kasaysayan na mayroong mga tao na sa kabila ng kanilang mga material na bagay at salapi, hindi sila nakasumpong ng tunay na kaligayahan. Pero ang mga taong nasa kaharian ng Diyos, yung mga pumasok sa kaharian ng Diyos, sila ang nakasumpong ng tunay na kaligayahan. At dito sa Sermon on the Mount, inuna ni Kristo ang mga dukha sa Espiritu. Sabi doon sa talata 3, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. O sa literal na pagkakasalin, kingdom of the heavens. No? Sa Tagalog doon sa ang Biblia 2001, ang sabi, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Bago natin tingnan kung anong ibig sabihin ng dukha sa Espiritu o poor in spirit, nais ko munang bigyan uli kayo ng paalala tungkol doon sa katagang kaharian ng langit. Na ito ay hindi tumutukoy sa langit na alam natin na kapag namatay ang isang Kristyano, yung kanyang kaluluwa ay pupunta sa langit. Hindi yun ang ibig sabihin ng kaharian ng langit. Sapagkat ginamit lang yung salitang kaharian ng langit ni Mateo, no? Pero minsan ginagamit niya rin yung kingdom of God. Pero ang talagang tinutukoy doon ay yung kingdom of God, yung kaharian ng Diyos. Kapag sinabi kasi ng mga Hudyo na langit, no, tumutukoy yan sa Diyos. Hindi nila kasi ginagamit yung pangalan ng Diyos. So, para tukoy ng Diyos, ginagamit nila yung heaven, yung langit. Yung kaharian ng langit ay kaharian ng Diyos. Pero, nga, ano ba itong kaharian ng langit o yung kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng langit o kaharian ng Diyos ay mas madalas, kung hindi man sa lahat ng pagkakataon,
ay tumutukoy sa paghahari ng Diyos kung saan ay isinasagawa ng Diyos ang mga nais niyang maganap. At ang mga nais niyang maganap na ito ay laging merong kinalaman sa kanyang katuwiran. Kaya ang pagpasok sa kaharian ng langit ay hindi pagpunta sa langit ng kaluluwa ng isang taong namatay, kundi ang pakikiisa o pakikisangkot sa pagsasagawa ng Diyos ng mga nais niyang maganap sa lawak ng kanyang nasasakupan, lalong-lalo na sa buhay nating mga tao. So yan ang kaharian ng langit. At ang kaharian ng langit, ayon kay Kristo, ay para din sa mga dukha sa Espiritu. Ito na yun, ano? Yung dukha sa Espiritu. Ibig sabihin, hindi sila disqualified sa mga bagay ukol sa Diyos na tulad ng paniniwala ng mga Pharisees. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng dukha sa Espiritu? Sa ibang salin ng Bibliang Tagalog, ito ay isinalin bilang mapagkumbabang loob doon sa Filipino Standard Version, mapagkumbabang loob din doon sa ang salita ng Diyos, mapagkumbaba doon sa Magandang Balita Biblia 2012, doon sa New Testament Pinoy version, mga taong walang inaasahan except ang Diyos. Ang mga salin na ito ay hango sa idea na ang mga dukha ay nasa mapagkumbabang kalagayan at walang inaasahan except ang Diyos. Yun ang idea dun eh. Pag dukha ka, mababa ka, at wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Pero hindi yan ang talagang ibig sabihin ng dukha sa Espiritu. Ang ibig sabihin ng dukha sa Espiritu ay binigyang linaw sa atin ni San Lucas mismo. Sapagkat doon sa San Lucas, sa 6:20, no? Luke 6:20, ang sabi doon, ang pagkakasabi doon ni Kristo ayon kay San Lucas, mapapalad kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Dukha. Poor. Ano ba yung poor? Eh di yung walang kayamanan. Dukha. Poor. Yan ang pagkakasabi ni San Lucas. So, yun ang ibig sabihin ng dukha sa Espiritu. Therefore, ang ibig sabihin ng poor in spirit o dukha sa Espiritu ay walang iba kundi dukha. Poor. Pero bakit poor in spirit o dukha sa Espiritu ang ginamit ni Matthew? Meron bang pagkakaiba yon? Sa totoo lang, walang pagkakaiba yon. Kaya nga lamang, kailangan nating maunawaan kung bakit yun ang pagkakagamit ni Matthew. At kung naalala nyo last time, binanggit natin na para maunawaan natin ang Sermon on the Mount, kung naalala nyo, binanggit ko, na para maunawaan natin ang Sermon on the Mount, kailangan makilala natin ang mga Fariseo, ang mga Pharisees. At binanggit ko ang ilang bagay ukol sa kanila. Pero anong kinalaman ng mga Pharisees sa pouring spirit na ginamit ni Matthew? Dahil ang isa sa mga paniniwala ng mga Pharisees ay ito, na ang mga poor, na ang mga dukha, o kapag ikaw ay poor o dukha, wala kang favor, wala kang pabor mula kay God, o wala si God sa iyo. Wala sa side mo si God. Hindi ka kakampi ng Diyos. Kumbaga, ikaw ay walang Diyos. Kaya ang interpretation ni Dallas Willard, na isang professor sa philosophy at isang magaling na manunulat, no, dito sa Poor in Spirit, ang kanyang interpretation dito ay spiritual zeros. Yung mga poor in spirit, yung poor in spirit, spiritual zero. Ibig sabihin, zero in spirit, walang Diyos. At ginamit yun ni Matthew dahil si Kristo ay nagtuturo sa mga Hudyo kontra doon sa pananaw ng mga Fariseo. Sapagkat ang mga Fariseo, ang pagkakilala nila sa mga dukha, they are poor in spirit. Wala silang Diyos. They are spiritual zeros.
Kaya kung ipaparaphrase natin yung verse 3, "Blessed are the spiritual zeros, for theirs is the kingdom of heaven." Mapapalad ang mga spiritual zeros o yung walang Diyos na tinatawag ng mga Pariseo dahil sila ay dukha sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Sapagkat kasi nga ayon sa mga Pharisees, ang mga dukha ay walang Diyos. Pero kinontra ni Jesus ang paniniwala nila ngayon. Parang sinasabi ni Kristo sa mga Pariseo, mali ang pananaw niyo na ang mga dukha ay spiritual zeros. Mali ang pananaw niyo na wala silang Diyos. Sa katunayan, mapapalad ang mga spiritual zeros na tinatawag nyo. Mapapalad ang mga poor in spirit na tinatawag ninyo. Sapagkat, because the kingdom of heaven has come near, dumating na, nalapit na ang kaharian ng Diyos. At dahil narito na ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit, ito ay para sa kanila rin. Yun ang pagkontra ni Jesus doon sa mga pananaw o sa pananaw ng Pariseo ukol dito sa mga dukha. Sa madaling sabi, mapalad ang mga poor in spirit, ang mga spiritual zeros na ito, yung mga dukha. Hindi dahil sila ay poor, kundi dahil ang kingdom of heaven ay available para sa kanila. Na sa mga Pariseo, hindi available yun. Hindi available ang heaven, ang Diyos sa kanila. Dahil sila ay outcast. Mga itinakwil sila ng lipunan. Kaya hindi available ang heaven para sa kanila. Pero sinasabi ni Kristo ngayon, blessed are the poor in spirit, blessed ang mga dukha, sapagkat nalapit na ang kaharian ng Diyos at ito ay para sa kanila rin. So, dapat nating malaman yun na ang mga dukha noong panahon ng Panginoong Jesucristo ay ibinibilang bilang o itinuturing ng mga Pariseo, ng mga Pharisees, bilang mga outcasts in society. Ibig sabihin, sila yung mga taong walang kamag-anak, walang pamilya, walang kapwa, walang kaibigan. Itinuturing silang mga itinakwil ng lipunan. Ganun ang pagturing ng mga Pariseo sa mga dukha. Yun ang kanilang pananaw sa mga poor. They are outcast in society. Pero sabi ni Kristo, these poor people are blessed because the kingdom of heaven is theirs. Mapapalad ang mga dukhang ito sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Sa ating panahon, sino ba ang mga outcast? Sino ba ang mga itinuturing na itinakwil ng lipunan? Hindi lang ang mga dukha o ang mahirap. Sino-sino ang mga taong itinuturing na itinakwil ng lipunan? Marami, di ba? Nariyan ang mga pulubi. Nariyan ang mga drug addicts. Nariyan ang mga merong sakit na AIDS. Nariyan ang mga taong grasa. Nariyan ang mga street children. Nariyan ang mga nakakulong sa bilangguan. Nariyan ang mga addicts sa hindi lamang sa alak, sa sugal, kundi sa maraming bagay. Maraming outcasts, maraming tao na itinuturing na tinakwil ang lipunan, na ayaw pakisamahan ng maraming tao. Ang tanong kaya ba nating mahalin ang mga outcasts na ito, ang mga taong ito? Yun ang tanong. Kaya ba nating mahalin ang mga itinuturing na itinakwil ng lipunan? Kaya ni Jesus, di ba? Kaya ni Jesus na mahalin sila. Kung kaya ni Jesus, dapat tayo rin.
Di ba? Dapat tayo rin. Kaya nating mahalin ang mga tao yan. Kaya nating makisama sa kanila. Kung tayo tunay na tagasunod ni Kristo, dapat nating mahalin ang mga ganong tao. Thanks for bringing us something to eat this morning. Here's a coffee. A coffee, keep you warm. Let's just pray for you real quick. Dear Heavenly Father, so thankful, Lord, that you brought this man to your church on your day, Lord. We are so blessed that he is here. Lord, we pray and pour into this man and just bless him and love him. God bless you. Well, God, I just pray that you would just meet this man, and Father, that if it would be your will, that you would just have him come into our church, but that you would just know the love of Christ. I don't want you to be out here without knowing him, okay? You're welcome to come inside. We'd love to have you. You can come in if you want. That's all right. Bye. How you doing tonight? Doing okay? Would you like to come in and have church with us and sit with us for church? Excuse me. Is there like a people may pray for you, or is it? But I got some water for you. And something more valuable. It's the Word of God here. And God bless you. Is there anything I can be praying for you, sir? Can I pray for you? Here. Thank you, Father, for this morning. Thank you for this beautiful day, and thank you for my friend here. I just pray that you be with him today. Give him everything he needs. Provide for him. God, you are our provider. You love us, you care for us, and you love this man right here. So I took a few moments a couple of weeks ago and camped outside of a couple of our campuses, and I wanted to see how we were doing, you know, when it's hardest to love. Do you know that your Father in heaven is giving the same graces to the person that's hardest for you to love? He's giving it. He's giving. He doesn't play favorites. He's giving the grace to everyone. And if we're going to love like our Father in heaven loves, we don't get to play favorites. Ang pagmamahal sa mga itinakwil ng lipunan ay makakristo. That is real Christianity. That is kingdom living. Kung hindi natin kayang ibigin ang mga itinuturing na tinakwil ng lipunan, ang mga outcasts, kung hindi natin kayang mahalin ang mga tao yun, saan patutungo yung mga awitan natin paglinggo?
At saan patutungo ang iglesia? Kung ang iglesia hindi kaya magmahal doon sa mga minamahal ni Kristo. Ngayon, gusto ko sabihin na hindi ang mga material na bagay o ang mga kayamanan dito sa mundo ang nagsasabi na ang isang tao ay mapalad. Hindi yun ang sukatan ng tunay na pagiging mapalad. At alam natin siguro yan, no? Kung ang mga ito ang sukatan ng pagiging mapalad, tunay na pagiging mapalad, marami niyan ang mga hindi kumikilala kay Kristo. Halimbawa, ang pinakamayamang lalaki sa buong mundo ngayon ay wala sa loob ng kaharian ng langit. Siya ay nasa labas ng kaharian ng langit. Bagamat si Jeff Bezos, yung founder ng Amazon, ay mayroong kabuuang yaman na $153 billion, kaya nga siya ang pinakamayamang tao sa buong mundo ngayon. Sa kabila ng kanyang kabuuang kayamanan na yan, nasa labas siya ng kaharian ng langit. At ang pangalawa, sa kanya, ang sumunod na pinakamayamang lalaki, na si Bill Gates, ay may kabuuang $102 billion, kabuuang kayaman, pero hindi pa rin siya nakakapasok sa kaharian ng langit. So, ang dalawang ito na pinakamayamang tao sa buong mundo, sa mata ng Diyos, sila ay hindi mapalad. Sa mata ng mundo, mapalad sila. Talagang pinagpala kasi nga ang kaisipan natin ng blessedness o pagiging blessed o yung blessing ay material. Yun ang kaisipan natin pinansyal. Pero ang Diyos hindi ganoon. Hindi yun ang paningin niya. Iba yung pagiging blessed sa harapan ng Diyos. Kaya sa mata ng Diyos, itong dalawang to ay hindi blessed. Lalo-lalo na kung wala silang interest sa kingdom of God. Sabi nga ni Kristo sa isang pagkakataon, napakahirap para sa isang mayamang lalaki o sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Pero gusto kong sabihin na hindi ang kayamanan ng tao mismo ang dahilan kung bakit napakahirap para sa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit, kundi ang pagkahumaling o ang pag-ibig ng isang tao sa kanyang kayamanan. Yun ang sagabal. Yun ang hadlang sa kanya, yung kanyang pagkahumaling, yung kanyang pag-ibig sa kanyang kayamanan. And therefore, it means na hindi porke mayaman ay disqualified na sa kingdom of God. Hindi ganun. Ang kingdom of God, ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit ay para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng tao. Kaya lang, noong panahong iyon, ang panahon ng Panginoong Jesucristo, ang tingin ng mga Pharisees sa mga dukha, ay wala silang Diyos at hindi nila makakapiling si Abraham sa kabilang buhay. Dahil sila ay outcast. Yun ang kanilang pananaw. At ang kaisipang iyan ang nilalabanan ni Kristo nang sabihin niya na blessed are the poor in spirit or blessed are the poor for theirs is the kingdom of heaven or the kingdom of God. Mapalad ang mga dukha sapagkat sa kanila rin ang kaharian ng langit. Sinabi niya yun para kontrahin yung kaisipan ng mga Pariseo na ang mayayaman lamang ang qualified sa langit, sa presensya ni Abraham. Sa katunayan, doon pa rin, para din kontrahin niya yung kaisipan ng mga Pariseo na yan, ang panahon na yun, merong kinuwento ang Panginoon. Kung natatandaan nyo, doon sa Luke chapter 16, verses 19 to 31, tungkol doon sa mayamang lalaki at saka kay Lazaro na isang pulubi. Namatay yung dalawa na yon. Si Lazaro ay, yung pulubi ay dinala sa piling ni Abraham, samantalang yung mayamang lalaki ay napunta sa impyerno. So kinukontra niya yung kaisipan ng mga Pariseo, yung kanilang matagal ng paniniwala na ganun. Pero hindi nangangahulugan
na pag mayaman ay impyerno agad. Hindi ganun yun. Ha? Hindi porke mayaman ay disqualified na sa kingdom of heaven. Hindi ganun yun. Sapagkat may mga mayayaman na handa sila na mahalin ng Diyos, na pumasok sa kaharian ng langit. At may mga mayayaman na nakapasok sa kaharian ng langit. At kung sila ay makakapasok sa kaharian ng langit, sila rin ay mapalad sa mata ng Diyos. Hindi lamang sa mata ng mundo, kundi mapalad din sila sa mata ng Diyos. Meron din silang magandang estado sa mata ng Diyos. Ngayon, alam nating lahat, na hindi lahat ng dukha, hindi lahat ng poor, hindi lahat ng mahihirap, hindi lahat ng pulubi ay tinanggap o tatanggapin ang paanyaya para sa kaharian ng langit. Alam nating lahat na mayroong mga dukha na mas masama ang buhay o pamumuhay kaysa sa mga mayayaman. Alam natin yun. Hindi natin maitatanggi yun. Kaya sa kabilang dako, hindi porke dukha ay mapalad na. Kasi hindi nga yun eh. Hindi naman yung pagiging dukha ang dahilan kung bakit mapalad eh. Ang dahilan kung bakit mapalad ang isang tao ay yung kaharian ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos. Kung siya ay nasa loob ng kaharian ng Diyos, siya ay mapalad, siya ay may magandang estado sa buhay sa mata ng Diyos. Pero kung ikaw ay dukha at ayaw mo sa kaharian ng Diyos, tinatanggihan mo ang kaharian ng langit, kaawa-awa ka. Kaawa-awa ang kalagayan ngayon. Mapalad lamang isang dukha kung siya ay nasa loob ng kaharian ng Diyos. At kung siya naroon, sa mata ng Diyos, siya ay lubos na pinagpala. Siya ay merong napakagandang kalagayan sa buhay sa mata ng Diyos. At kung tutuusin, no, siya ay mapalad pa kaysa kay, hindi lang kung tutuusin, in reality, doon sa ultimate reality, doon sa sokdulang realidad, siya ay mas mapalad kina Jeff Bezos at Bill Gates. Dahil siya ay mapalad sa mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos, hindi sa mata ng tao. At ang Diyos ang nagsasabi ng tunay na realidad. Hindi ang tao. Ang Diyos ang nagsasabi ng tunay na realidad, hindi ang tao. Pero para sa maraming tao, ang mga dukha, kahit na nakapasok na sa kaharian ng langit, hindi na sinasabing mapalad yun. Sabihin pa nga ng ibang tao, uto-uto. Ang tingin pa rin nila doon sa mayayaman, sa mga milyonaryo at bilyonaryo, yun ang talagang mapalad. Yun ang tingin ng tao. Hindi maintindihan ng tao yun eh. Hindi nila mag-gets yung katotohanan na kapag ikaw ay isang dukha at nasa loob ka ng kaharian ng Diyos, ikaw ay talagang mapalad, ikaw ay lubos sa pinagpala ng Diyos at meron kang mas magandang kalagayan sa buhay sa mata ng Diyos. Hindi nila maunawaan yun. Bakit? Sapagkat iisa lamang ang realidad na tinitingnan ng tao. O isa lamang ang realidad kung saan ang tao ay nakafocus. At yun yung physical reality. Itong realidad na ginagalawan natin. Hindi nila alam, hindi sila malay, wala silang kaalam-alam tungkol sa realidad ng Diyos. Na isang sukdulang realidad o ultimate reality. Mas madalas nakapako ang paningin ng tao sa physical na realidad. Kahit naniniwala sila sa Diyos, hindi sila naniniwala sa katotohanan na ang kaharian ng Diyos ay umiiral sa kanilang paligid. Kung naniniwala man sila sa kaharian ng Diyos, yun ay sa teorya lamang, pero hindi nila pininiwalaan ito na tulad ng paniniwala nila sa physical na realidad. Naniniwala sila sa Diyos, pero gandun lang yun. Pero yung realidad na ginagalawan ng Diyos, hindi sila naniniwala doon. At marami sa atin dito ang ganun. Sorry to say, na marami sa atin ang ganun. Na
hindi tayo makapaniwala sa realidad. Hindi natin pininiwalaan yun. At bakit ko nasabing gano'n ang marami sa atin? Because our life shows. Ipinapakita yan ang pamumuhay natin. Ipinapakita yan kung paano tayo mamuhay sa araw-araw. Yun lang isang palatandaan na nasasabi ko na hindi natin pininiwalaan ang ultimate reality o yung sukdulang realidad sapagkat ang pamumuhay natin ay hindi natin inaayon doon. Nakafocus tayo dito sa physical reality o dito sa realidad na ginagalaw natin sa mundong ito. Kaya naman hindi natin maisip, hindi natin madama ang katotohanan na mas mapalad talaga, mas maganda talaga ang kalagayan sa buhay ng mga dukhang nasa loob ng kaharian ng Diyos kaysa doon sa mga milyonaryo. Hindi natin madama yun, hindi natin maisip yun. Paano magiging mas mas mapalad at mas maganda ang kalagayan ng mga dukhang ito kaysa doon sa kay Bill Gates o kay Jeff Bezos? Samantalang dukha sila. Oo nga, nasa kaharian sila ng Diyos, pero paano magiging mas mapalad sila? Nakikita pa rin natin na mas maganda yung buhay ng 2 milyonaryo. Pero hindi ganun tumingin ng Diyos. Yun ang bunga nun. Kapag hindi natin pinaniwalaan yung realidad na sinasabi ng Diyos, na mapalad kayong mga dukha kung kayo nasa loob ng kaharian ng Diyos, kung hindi natin mapapaniwalaan yun, nangangahulugan yun na yung realidad na tumutukoy sa realidad ng Diyos ay hindi natin nauunawaan o hindi natin pinaniniwalaan. Yes, sabi ko nga kanina, maaaring pinaniniwalaan natin sa teorya, pero hindi sa puso natin, hindi sa tunay na buhay. But here's the thing, no? Si Jesus ay hindi maaaring magsinungaling. Hindi siya nagsisinungaling. Totoong mapalad o pinagpala ang mga dukha kapag sila'y nasa loob ng kaharian ng Diyos. Yun ang sinabi niya. Hindi siya maaaring magsinungaling. Totoo yun. Therefore, totoo yun. At hindi lamang ang mga dukha. Ang sinuman na magpasakop sa kaharian ng Diyos ay talagang mapalad. Sino mang nakikisa o nakikisangkot sa ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay tungo sa katwiran ay totoong mapalad, pinagpala ng lubos, maligaya at may magandang estado sa buhay sa tunay na buhay. Bakit tunay na buhay? Sapagkat ang tunay na buhay, ang buhay sa mata ng Diyos. Yun yung buhay sa mata ng Diyos. Kung paano sina Abraham, sila Moises ay buhay ngayon sa mata ng Diyos. Yun ang realidad. Yun ang tunay na buhay. At sa tunay na buhay na yun, ang sino mang nakikisangkot, nakikiisa sa ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay mismo, tungo sa katwiran ay totoong mapalad, pinagpala ng lubos, maligaya at may magandang estado sa buhay. At merong ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Merong ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga lamang hindi tayo nakikiisa. At hindi ipipilit ng Diyos ang sarili niya, hindi ganun si God eh. No? Swabing kumilos si Diyos, si Lord, no? Hindi niya igigit ang sarili niya. Pero gumagawa siya. Kaya nga lamang hindi tayo nakikiisa. Mas abala tayo sa mga bagay na panlabas sa kaharian ng Diyos. We don't seek first the kingdom of God and His righteousness. Hindi natin hinahanap muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Mananalangin tayo ng isang beses na, Lord, gusto kong ipamuhay ang buhay pang kaharian. Pagkatapos nun, balik na tayo sa mga bagay na sagabal sa pamumuhay pang kaharian. Balik na tayo doon sa Korean novela.
Balik na tayo doon sa normal na buhay natin. Balik na tayo doon sa ating mga kinagigiliwan na gawain sa araw-araw. Yun ba yung paghahanap? Is that seeking the kingdom of God first? Yun ba yung paghahanap na muna sa kaharian ng langit? Maaaring tanong niyo, Pastor, paano ko malalaman kung talagang hinahanap ko ang kingdom of God? Paano ko malalaman? Isa lang ang sagot doon. Malalaman mo yan na talagang hinahanap mo ang kingdom of God kung matatagpuan mo ito. Kapag natagpuan mo ito. Ulitin ko, malalaman mo na talagang naghahanap ka sa kaharian ng Diyos at sa kanyang katwiran kapag ito'y natagpuan mo. Dahil kung hindi mo matatagpuan, ibig sabihin hindi mo hinahanap. Dahil ang kingdom of God ay kailangang hanapin at kapag hinahanap mo, matatagpuan mo. Sabi ni Kristo, seek and you shall what? Find. Hanapin ninyo at matatagpuan ninyo. Kaya pag hinahanap mo ang kaharian ng Diyos, tiyak yun, matatagpuan mo. Pero kung hindi mo matagpuan, hindi mo nararanasan ang kaharian ng Diyos, ibig sabihin hindi mo hinahanap. So, dapat makita natin yung bagay na yun. If we experience the kingdom of God now, ibig sabihin hinahanap mo. Hindi darating ang kingdom of God na basta-basta hindi basta-basta darating yan. Hindi yan babagsak mula sa taas, sa ulap. Ang sabi, seek first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin muna niyo ito. At maraming pagkakataon, sinabi sa Biblia, seek me and you will find me. If you seek me with all your heart. At kapag natagpuan ninyo, at naranasan nyo ang kaharian ng Diyos, isa lang ang masasabi ko. Blessed are you. Tayo manalangin. Lord, sa tanghaling ito, nawa ay bigyan mo kami sa aming mga puso ng totoo, seryoso, na paghahanap sa iyong kaharian. Dukha man kami, mahirap man kami, mayaman man kami, meron man kami sinasabi sa buhay, manggagawa man kami, estudyante man kami, negosyante man kami, ano man ang trabaho namin o papel namin sa buhay, we are all invited. Lahat kami ay inanyayahan mo na hanapin ang kaharian mo. At dalangin namin na magkaroon nga kami ng puso para sa iyo, para sa kaharian mo. And may we find the kingdom of God. Masumpungan nawa namin ito habang kami narito pa sa lupa upang maranasan namin ang sukdulang buhay na itinalaga mo para sa amin dito sa lupa. Salamat po ng marami sa tanghaling to. Pagpalain po niyo ang bawat isa sa amin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.